Hello, everyone, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotion. Today we shall continue our Christmas devotional series that we have entitled A Portrait of Jesus Christ. This is now part number 2, and this segment is entitled The Image of God. The Image of God in Filipino, ang larawan ng Diyos. Our verse today is found in Colossians 1:15, one simple sentence. Jesus is the image of the invisible God. Let's move on to our reflection and try to understand what that means. Generally, an image is a visual representation of something. So, if Jesus is the image of God, that means that He is the visual representation of God Himself, the invisible God. Hence, Jesus is God in human form. Since God is invisible, He had to put on a human body to be recognized by man. And that's the story of Christmas. It's about God coming down to earth to prove to man that God exists. But why would He bother to leave His comfortable domain and come for us? Well, Genesis 1:27 says, it is because we were all created in the image and likeness of God. We are God's perfect masterpieces that have supreme value for Him. And 1 Peter 3:9 says, He is not willing for any of us to perish, but for all of us to come to repentance. And so He came to save man from the curse of sin and death and granted eternal life to those who will believe in Him. And then after that, we begin a transformation process. As we completely surrender our lives to Him, we slowly become more and more like Him in every way. Galatians 4:19 says, until Christ is completely formed in us. So yan ang ibig sabihin ng pagdating ng ating Panginoon. Dumating Siya para tayo bigyan ng kaligtasan. Mahal Niya tayo. Lahat tayo ay mga masterpieces Niya. Pero ang marami sa atin o lahat tayo ay naligaw ng landas. Kaya Siya ay dumating upang pagkalooban tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. He came to save. Yun ang dahilan ng Kanyang pagdating. Pagkatapos nito ay pumasok na tayo sa transformation process, hindi ba? At yung transformation process na yon ay unti-unti tayong nagiging kamukha ni Jesus. So lahat tayo ay nandoon na bilang mga Kristiyano, unti-unti nagpo-progress. Dahil ang gusto Niya ay maging representatives Niya tayo. We become His representatives, we bear His image and show forth to the world the abundant life that He has bestowed upon us, that they may also come to Him and be saved. So yun ang proseso, hindi ba? Sinave ka ni Lord para gamitin ka Niya para masave din yung iba. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, si Kristo ang radiance of God's glory. Ano naman tayo? Tayo naman ang radiance of Jesus Christ. So ang dali lang kung paano si Kristo ay nirepresent Niya ang Ama sa langit. Tayo naman, i-represent natin si Jesus Christ dito sa lupa. Yan ang ibig sabihin na maging radiance of Jesus Christ. So ulitin ko, He is the radiance of God's glory. We are the radiance of Christ. Pangalawa, He is the image of God. Image, Siya ang larawan ng Diyos. Tayo naman, we are His, catch this imagers. Imagers. Ipinapakita natin o ipinapahayag natin yung Kanyang larawan. So dapat tayong lahat ay mukhang maliwanag na larawan o picture ni Jesus Christ. Ipapakita natin ang itsura ni Jesus sa pamamagitan ng ating ugaling langit na kaakit-akit. Paano ba ito dapat gawin o paano natin ito isasagawa? Well, una, sabi ni Jesus Christ, let your lights shine, hindi ba? Yung liwanag, hindi nag-iingay. Yun ay nagliliwanag lang. So, ipakita natin na tayo ay mga ilaw. Kapag tayo ay nasa labas, pinahihiwatig natin sa mga tao na tayo ngay mga tunay na liwanag ng Diyos. So ngayong Kapaskuhan, pagkakataon na to para ipakita natin na tayo'y tunay na mga ilaw. Bilib tayo sa mga nagagandahang mga Christmas lights sa mga kapitbahay natin. Tuwan-tuwa tayo sa mga lights display, hindi ba? Ano kaya isipin natin na tayo ang pinakamagandang lights display saan man tayo magpunta? Paano ko po yun gagawin, Coach? O eto ang mga suggestions ko. Ngayong Pasko o bago magpasko, isipin mo, kung merong mga taong nakasakit sa iyo, patawarin mo na. O kung meron ka namang mga taong nasaktan, humingi ka ng tawad.
Huwag mo nang isipin yung sakit na ibinigay nila sa iyo, yung idinulot ng kanilang sinabi o yung kanilang ginawa. Kasi lalo mo itong iniisip, lalo kang masasaktan. Sabi sa Bible, forgive as God has forgiven you. Sabi ni Jesus, bless them that curse you or hurt you. Patawarin mo sila at pagpalain mo yung mga nakasakit sa iyo. Bless and curse not. Liwanag naman, hindi ba? Huwag mo nang hayaang nakawin nila yung ligaya ng Pasko mo. Alisin mo na sa isip mo ang mga taong nagbigay sa iyo ng kapasakitan. Ang the best solution dyan ay patawarin mo sila at isipin mo na lang na meron silang mga kakulangan. Siguro kulang sila sa kaunawaan o kulang sila sa normal na pag-iisip. Hindi ba? Gawin mo ito at sasaya ka ngayong Pasko. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, this Christmas season, show your light to those who are still in darkness. Yung mga taong umaway sa iyo o yung mga taong inaway mo dahil hindi maganda ang kanilang ugali, maaring wala pa sila kay Lord. Kaya ikaw na magpakita ng isang magandang halimbawa. O ulitin ko, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. O huwag mo kakalimutan ha, imager ka ni Jesus Christ. Ipakita mo sa kanila kung ano ang tamang ugali ng mga taong sumusunod kay Kristo. Ito lamang po ang mga paalala mula dito sa Radiance Church. Ako po ay inyong lingkod, Coach Ray Clemente. Maligayang araw po sa inyong lahat at advance Merry Christmas.